Magandang hapon. Magandang hapon po, ma'am. Okay, kamusta kayo? Mabuti po. Okay, Ayos mabuti naman kung gano'n. May lumiban ba sa araw na ito? Wala po. Wala, ma'am. Wala. Okay, nakakatuwa naman na walang lumiban ngayong araw. Okay. Mayroon akong 4 na inihandang mga alintuntunin sa ating klase. Una, makilahok sa ating talakayan. Pangalawa, makinig ng mabuti sa ating pag-aaralan. Pangatlo, siguraduhin makamute ang microphone kung hindi naman magsasalita. Pang-apat, pindutin ang raised hand button kapag may katanungan o may isasagot. Naintindihan ba, class? Opo, Yes, ma'am. Okay, magaling. Para sa ating pagbabalik-aral, kung talagang naalala nyo ang ating aralin noong nakaraang araw, ay sigurado akong masasagutan ninyo ang aking mga katanungan. Handa na ba kayo? Handa na po, ma'am. Okay. Handa na, ma'am. Ano nga ulit ang ating tinalakay noong nakaraang talakayan? Sino ang makapagbigay ng sagot? Okay. Binibining Jeannie Quinola. Ma'am, ang tinalakay natin noong nakaraan ay ang tula at ang mga anyo nito. Okay, magaling. Ang tula at ang mga anyo nito. Sino naman ang makapagbigay or ano nga ulit ang tula? Okay, Miss Mary Joy Villapuerte. Ma'am, ang tula ay isang uri ng panitikan na nagpapahayag ng damdamin at kaisipan ng isang individual gamit ang mga talinghaga at maririkit na mga salita at binubuo ito ng mga saknong at mga taludtod. Okay, magaling. So, ano naman ang mga anyo ng tula? Sino ang makapagbigay ng sagot? O approach? Ma'am, ang mga anyo ng tula ay tulang tradisyonal, berso blanco at malaya. Okay, mahusay. Tunay nga ninyong nawaan ang ating aralin noong nakaraang araw. So, ibig sabihin lamang ay nahasa na ninyo ang inyong kakayahan sa pagbasa. Alam mo sinong pinaka-loyal? Yung aso ko, si Summer. Wait sa akin. Okay. Para sa ating paganyak ay mayroon akong inihandang mga audio recording at kaya makinig kayo ng mabuti dahil hulaan ninyo kung kaninong litrato ang may-ari ng boses na inyong papakinggan. Okay ba iyon? Okay po, ma'am. Yes po, ma'am. Okay. Alam mo sinong pinaka-loyal? Yung aso ko, si Summer. Sino makapagbigay ng idea? Okay, si Upwards Pandoro. Parang si Daniel Padilla po yun, ma'am. Okay, magaling. Tama ang iyong sagot. Mundo, dalawa lang yan. Either sila epal o ako epal. Hindi pa din nagsasabay yun. Mas gusto ko pag ako epal. Mas happy ako. Sino naman ang makapagbigay ng sagot? O, Binibining Chari Apatan. Class? Chari Apatan. You were my first love. Pinagtatawanan nila ako lahat. Kasi hindi naman daw naging tayo, pero bakit parang nabaliw ako? Sino makapagbigay ng sagot? Class? Madungog ra? Yes, ma'am. Chrislyn May Tapanan. Catherine Bernardo, ma'am.
Ah, may iba pa ba ang kuan? Sino pa ang kapagbigay ng idea? Maria Jeannie Canyanola. Ma'am, si Sarah Geronimo po yan. Di ba Okay, yung tama. love team ni John Lloyd? Okay, tama. Talaga, no? Ang taas na ang tingin mo sa sarili mo, 5'5 lang naman ang height mo! Okay, sinong makapagbigay ng sagot? Ang uban. Yelen Kugunon. Vice ganda, ma'am. Okay, tama. Try lang natin. Tapos, if it doesn't work, then at least we tried. Okay, Jolami Labaw. Janine Gutierrez Dam. Okay, magaling. Ako nga ang best ko, babe, para maging English teacher, pero wala talaga. Pero practice teach ako. Parang wala na rin matutunan yung... Nagturo ako, so this is tangible. Ano ko, nagtanong man yung estudyante, ma'am, what is intangible? Intangible? Bakit intangible yung pag-aralan ko, ah? Sabi ko, that will be your assignment. Okay, Ginoong Nico Adrian Villacorte. Melay Hontiveros, ma'am. Okay, magaling. So, ano naman ang inyong napansin sa mga litratong naging inyong kasagutan? Class? Ano ang inyong napansin sa mga litratong naging inyong kasagutan? Okay, Binibining Maria Jane Canyanola. Ma'am, lahat po ng pinakita ninyo ay mga pawang sikat na artista na kilala sa larangan ng showbiz po. Okay, magaling. Ating bigyan ng 3 palakpak si Binibining Jane Canyanola. Bilang koneksyon sa ating talakayan, ang tauhan ay isa sa elemento ng maikling kwento. Bago natin simulan ang ating talakayan ngayong araw, ay ilalahad ko muna ang aking layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mag-aaral ay inasahang nalaman ang mga elemento ng maikling kwento at kahulugan nito, nasuri ang maikling kwento batay sa mga elemento nito, nakabuo ng sariling maikling kwento gamit ang mga elemento nito. Ayon kay Edgar Allan Poe, ang maikling kwento ay isang akdang pampanitikan, likha ng guni-guni at buong isip na hango sa isang tunay na pangyayari sa buhay. Ito ay nagdudulot ng aliw sa mambabasa, karaniwang itong natatapos basahin sa isang upuan lamang, at kapupulutan ng mga aral sa buhay. Siguro na, familiar na mo kung ano ang mga elemento ng maikling kwento. Kay natakol po ni Eliza tong last week. Ang mga elemento ng ito ay ang mga sumusunod. Una, paksa. Pakibasa nga. Okay, Liza Ornia. Paksa. Ito ang pinakakaluluwa ng maikling kwento. Inilalahad ng author ang pangunahing punto o layunin ng kanyang isinulat. Okay. So, ang paksa, kaya ito ang pinakaluwa dahil ito ang nagtuturo ng pangunahing aral o mensahe sa kwento, kung ano ang tema. So, halimbawa ng paksa ay tungkol sa pag-ibig, kahirapan at iba pa. So, sa pamamagitan ng papahayag ng paksa, makabuo ng konsepto ang mambabasa at nakatulong sa kanilang pag-unawa sa kwento. Nakasabot ra? Yes, ma'am. Opo, ma'am. Okay. Pangalawa, ang tauhan. Pakibasa.
Okay, Nico Adrian Villacorte. Ang tauhan, ito ay ang nagbibigay buhay sa maikling kwento. Maaari itong maging mabuti o masama. Okay. Ang tauhan naman, ito naman ang karakter o mga individual na nasa sentro ng kwento. So sila ang nagbibigay buhay sa kwento sa pamamagitan ng kanilang mga kilos, salita at karanasan. So maaring mabuti o masama dahil nakadepende ito sa kanilang mga gawi, motibasyon at epekto sa iba pang tauhan sa kwento mismo. Okay, kasabot ra? So mao na siya ang character sa story. Okay. Ang tagpuan naman, ito naman ang panahon at lugar kung saan nangyari ang kwento. So halimbawa sa tagpuan ay nangyari ito sa loob ng bahay lamang or sa paaralan or sa palengke. Okay? Sabot ra? Yes, ma'am. Yes po. Okay. Ang suliranin, ito ang problema ang haharapin o kinakaharap ng tauhan sa kwento. So ang suliranin, ito ang nagtutulak sa kwento patungo sa paglutas sa mga hamon at pagbabago ng karakter. Ang problema na haharapin sa pangunahing tauhan sa kwento. Then banghay, ito ang maayos na pagkasunod-sunod ng pangyayari. So ang summary sa story. Mula simula hanggang wakas. Sabot ra? Yes, ma'am. Okay. Ang banghay ay may 5 bahagi. Ang una, simula. Pakibasa nga. Okay, Aperts, Pandoro. Simula. Sa bahaging ito, pinakikilala ang tauhan at tagpuan iikutan ng kwento. Dito nakasalalay ang kawilihan ng mga mambabasa. So, ang simula or introduction. So, sa pamagitan ng paglalarawan sa mga tauhan at sa kanilang mundo, nakakabuo ng kawalihan ang mga mambabasa. Mahalaga ang pagsisimula upang makilala ang konteksto ng kwento at nakapukaw interes sa mga mambabasa. Sa pamagitan ng pagbigay ng sapat na impormasyon tungkol sa mga tauhan at tagpuan. Kaya mahalaga talaga na nakapupukaw interes ang sa simula pa lamang ng kwento upang mas pursigido silang basahin ang buong kwento. Sabot ra? Yes, ma'am. Okay. Okay, tunggalian. Sino pang kuan? Isa pa yung mabasa? Alaysa Manayon. Tunggalian. Sa bahaging ito, makikita ang pakikipagtunggali ng mga pangunahing tauhan sa mga suliraning kanyang kaharapin. Okay. Ang tunggalian, ito naman ang bahagi ng banghay na kung saan lumalabas ang kakayahan, tapang at determinasyon ng pangunahing tauhan upang malutas ang mga suliranin at matagumpay ang kanyang layunin. At ang kasukdulan, ito ang pinakamataas na pangyayari sa kwento, kaya't ang bahaging ito ay pinakamaaksyon. So ang kasukdulan, dito nagtatagpo ang lahat ng mga pangyayari at kaganapan na nag-uugat ng mga naunang bahagi ng kwento. Karaniwang dito nagkaroon ng kompetisyon, labanan o desisyon na nagtatakda ng punahing ng kwento. So ang kasukdulan, muna na siya ang pinaka-intense part sa story. Okay? Ma'am, ng climax, ma'am. Yes. Kakalasan. Sa bahaging ito, bumababa ang takbo ng kwento. Nagbibigay daan ito sa wakas. So, ang kakalasan naman, ito ang isang mahalagang bahagi ng paglabas ng wakas ng kwento sa pamagitan ng pagbibigay daan sa paglutas ng mga suliranin. So, dito sa kakalasan kay ang kanang hinay-hinay nang na-solve ang mga problema sa pangunahing tauhan sa kwento. Kaya sa madaling salita, ito ay bahagi kung saan hinuhulma na ang mga pangyayari patungo sa resolusyon o kahihinatnan ng kwento. Okay, kagets ra? Yes, ma'am. Okay.
At ang huling bahagi ng banghay ay ang wakas. Ito ang kahinatnan o resolution ng kwento. Maaring masaya o malungkot. To, ang wakas naman or depende na siya sa author kay usahay kuan siya happy ending or kanang tragedy inana. Guys, then ang ika-anim namang bahagi ng elemento ng maikling kwento, ito ang estilo ng author. Pakibasa nga. Arielin Cogunon. Estilo ng author. Ito ang paraang ginagamit ng author upang mas maging masining ang pagkakasulat ng kanyang akda. Halimbawa nito ay may tayutay, pahiwatig, simbolismo at iba pa. So, ang estilo naman ng author, halimbawa, ang author ay gumagamit ng mga tayutay. So, pag sinabi nating tayutay, kung sa English ito ay mga figure of speech. Halimbawa, tulad ng simile, metapora, personification upang mas masining ang kanyang isinulat. At ang akda ay maaari rin naman siyang gumamit ng mga payak o mga simpleng salita. Kapag gumamit siya ng mga payak o mga simpleng salita ay mas madali rin itong maintindihan para sa mambabasa. Okay? Yes, ma'am. Kasabot ra? Yes, ma'am. Okay. Salamat. So, sino makapagbigay ng 5 elemento ng maikling kwento? Okay. Ginoong Nico Adrian Villacorte. Ma'am, ang 5 elemento ng maikling kwento ay ang paksa, tauhan, suliranin, tagpuan at banghay. Okay, magaling. Ating bigyan ng 3 palakpak si Ginoong Nico Villacorte. Ano naman ang bahagi ng banghay? Sino ang makapagbigay ng sagot? Okay, si Binibining Maria Jenny Quinianola. Ma'am, ang 5 bahagi ng banghay, ito ay yung simula, tunggalian, kasukdulan, kakalasan, at wakas. Okay, magaling. Nakoy gisend sa GC, gisend ako sa GC kanang kinaunahan na koan link. Paglalapat na, basahin muna natin ang panuto. O ibigay ang kahulugan ng bawat elemento ng maikling kwento. So halimbawa, ang tauhan, unsay meaning sa tauhan, ang banghay, ang paksa, tagpuan, at estilo ng author. Isendin ako sa GC, kanang kinaunahan na link. Mayroon lamang kayong 3 segundo. Ang kalupi ni Benjamin Pasco. Ay, mayroon naman kayong 3 minuto para sagutin. Pascual. Mataas na ang araw nang lumabas si Aling Marta sa bakuran ng kanilang maliit na barong. Nakasugod na mo? 2 responses pa. Kisend ako sa GC ha. Kasugod na mo?
Tapos na po ako, ma'am. Okay. Ang uba, nag-answer pa? Wala lang na ako gikuan ng 4 kuan pa responses or 5 na. Okay, kay limited man atong oras na dumako naman tayo sa ating So ngayon ay minahanda akong video presentation, kaya makinig kayo ng mabuti dahil pagkatapos nito ay susuriin ninyong ang akdang inyong napakinggan batay sa mga elemento nito. Okay ba yun? Siya ay mamimili sa pamilihang bayan. Proceed sa tagay sa Okay po, ma'am. Okay. Ang kalupi ni Benjamin Pascual. Mataas na ang araw nang lumabas si Aling Marta sa bakuran ng kanilang maliit na barong-barong. Siya ay mamimili sa pamilihang bayan ng Tondo dahil ito ang araw ng pagtatapos ng kanyang anak na dalaga. Linggo ng umaga at ang palengke ay siksikan. Mag-ikikasyam na nang dumating siya sa pamilihan at sa harapan niya piniling dumaan. Nang dumating siya sa pagitnang pasilyo at umakbang hahakbang na papasok, ay siyang paglabas ng humahangos na isang batang lalaki na sa kanilang pagbabangga. Binulyawan ni Aling Marta ang bata at humingi naman agad ng pasensya ang bata dahil siya ay nagmamadali. Ngunit pinagsabihan lamang siya ni Aling Marta na kung lahat ng kawalang ingat niya pagpapasensyahan ng pagpapasensya ay makakapatay siya ng tao. Dumating siya sa tindahan ng mga tuyong paninda at bumili ng isang kartong mantika. Pagkaraan ay dumukot sa bulsa ng kanyang bestida upang magbayad. Ngunit wala siyang makapangkalaking pagtataka niya kung nasaan na ito. Hanggang sa nanatili siya sa pagkakatayo ng ilang saglit. Wari tinakasan ng lakas, nag-iisip na nakaraang pangyayari. Maya-maya ay parang kidlat na gumuhit sa kanyang alaala ang gusgusing batang kanyang nakabangga. Inisip niya kung ano ang kasuutan nito na maari niyang pagkakakinlalan. Ang tabas ng mukha, ang gupit, ang tindig. Patakbo siyang lumabas sa pamilihan upang hanapin ang bata. Sa gawing dulo ng posisyon na di kalayuan sa natatanaw niyang karatig na outpost ng mga pulis, ay nakita niya ang kanyang hinahanap. Maliksi siyang lumapit at binatak ang bata sa liig. Pinagbintangan agad niya ang bata na kumuha ng kanyang pitaka. At laking pagtataka ng bata kung anong uri dahil wala naman siyang kinuha. At hindi naniniwala si Aling Marta sa kanyang tinura. Dinala ni Aling Marta ang bata sa lumapit outpost. Sila sa pulis at sinimulang magsumbong ni Aling Marta. Tinanong ng pulis kung natitiyak niya na ang bata ang dumukot at malakas na tinura ni Aling Marta na siya nga wala nang iba. Tinanong ng pulis kung ano ang pangalan ng bata hanggang sa kinapkapan ang batang si Andres Reyes ng pulis. Siya ay nanginginig at sinabing wala siyang sa takot na makulong,
Tumakbo ito at nabunggo ng rumaragasang sasakyan. At nang makauwi si Aling Marta sa kanilang tahanan, ay laking pagtataka ng kanyang anak at asawa kung saan siya kumuha ng kanyang ipinamili. Gayong naiwan niya ang kanyang pitaka sa kanilang tahanan. Biglang natulala si Aling Marta at bumalik sa kasalukuyan. Nanumbalik sa kanyang isip ang larawan ng isang batang duguan at natatakpan na kanyang pinagbintangan na kumuha ng kanyang kalupi. Okay, para sa ating pagtataya ay susuriin ninyo ang akdang napakinggan batay sa mga sumusunod. So, susuriin ninyo kung ano ang paksa or ang tema, din kung sino-sino ang mga tauhan, ang tagpuan or saan ito nagaganap o nangyari ang kwento. Ang suliranin, kung ano ang suliranin na kinaharap ng pangunahing tauhan sa kwento. Then ang banghay, simula, tunggalian, kasukdulan, kalakasan at wakas. At ang pang-anim, kung ano ang estilo ng author sa pagkasulat ng kanyang akda. Naintindihan ba, class? Yes, ma'am. Okay. Nakoy gisend sa GC, kanang ikaduha mo na siya. Ikaduha nga link. Bali, kuan mo, duha ka pangkat. Pangkat 1 at pangkat 2. Makita rin yung pangalan sa screen kung kinsa yung kagrupo. Ay, mayroon lamang kayong 5 minuto para sagutan. Yan. Nagsugod na mo? Tabanganay lang mo kay daghan kayo mo sa usa ka grupo. Okay, ang pangkatwa nagsimula na. Ang pangkato, wala pa nakasugod. Duha ray ga-answer sa pangkatuan. Si Maria Jenny Canyanola ug si Mary Jo ray ga-answer. Sa pangkato, wala pa. Si Chari Apatan.
Okay, ang pangkat 1, ang paksa ay okay, tama ang sagot sa pangkat 1. Ang tauhan si time na. Okay, sa pangkat 2, ang paksa ng kwentong kalupi ay maling paghusga sa ating kapwa dahil lang sa physical na Okay, tama ang sagot sa pangkat 2 at sa pangkat 1. Ang tauhan naman, Aling Marta Andres Reyes, mga pulis, asawa ni Aling Marta. Okay, tama ang pangkat 1. Sa pangkat 2, Andres Reyes, Aling Marta, mga pulis, asawa ni Aling. Okay, tama rin ang pangkat number 2. Ang tagpuan sa isang maliit na kubo o barong-barong kung saan nakatira ang pamilya ni Aling Marta. At sa pamilihang bayan, okay. Sa pangkat 2 naman, okay, tama rin ang pangkat 2. Ang suliranin, ang pagkawala ng kalupi ni Aling Marta. Okay. Sa Banghay naman, simula umalis Aling Marta sa palengke dahil nagtatapos ang kanyang anak na dalaga. Okay, tama. Tunggalian. Okay, tama rin. Bang. Ang estilo ng author. Okay. Banghay. Malapit ang matapos ang pangkat 1 at ang pangkat 2.
Okay, class. Lahat ng inyong sagot ay tama. Kay limited na tag-oras, dumako naman tayo sa ating takdang aralin. Para sa inyong takdang aralin, sa isang pirasong papel, lumikha ng sariling maikling kwento gamit ang mga elemento nito na natalakay sa klase. Ipasa ito sa susunod nating pagkikita sa April 8, 2024. Class? Okay po, ma'am. Okay. At dito nagtatapos ang ating talakayan ngayong araw. Kaya palakpakan ang mga sarili dahil naging magaling at mahusay kayo sa pagsagot ng aking mga katanungan. Bago natin wakasan ang ating klase, ay manalangin muna tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Prayer to Saint Rita. O glorious Saint Rita, thou did share in a marvelous manner the the sorrowful sorrowful passion of our Lord Jesus Christ. Grant me the grace to suffer the miseries of this of His life, life and be my refuge and with my all my peace. Amen. Maraming salamat sa pakikinig at hanggang sa muli. Paalam. Thank you, ma'am.